Ang templo ay lugar ng pagsamba, tagpuan ng Diyos at ng tao at iyan ay si Kristo mismo na tinatanggap natin sa Eukaristiya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang nagtitinda pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga puno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay temple. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalong-lalo na po sa mundo ng social media. Mga kapatid, ipagdasal po ninyo kami inyong mga pari na ngayon ay nasa 2nd araw ng aming National Retreat for Clergy. Kailangan po namin ng prayers ninyo dahil kami rin may mga kahinaan, kapintasan at kinakailangan ng inyong spiritual support as well. Ngayong araw na ito, dinadala tayo sa salitang temple o templo. Ano ba ang templo? Ito'y bahay dalanginan. Ito'y tagpuan ng Diyos at ng tao, kung saan tayo naghahandog at tinatanggap ng Diyos ang ating handog, ang ating mga kaloob. Pero sa kwento sa gospel, nagalit si Jesus dahil ginawang palengke ang templo. Alam na alam po natin yung kwento na yan. At si Jesus ay kinwestiyon ng mga Pariseo at Skriba. Sabi niya, "Bigyan mo kami ng himala. Bigyan mo kami ng palatandaan para mapatunayan mo may karapatan kang gawin ito." They are looking for signs para maging authoritative yung ginawa ni Jesus. Sabi ng Panginoon, "Gibain niyo itong templong ito at sa 3 araw itatayo ko muli." At sabi nila, 46 years na itinayo ito and then ikaw 3 days lang. Siyempre, ang tinutukoy ni Jesus ay ang templo ng kanyang katawan. Mga kapatid, pinapalitan ni Jesus ang kahulugan ng templo. Not the physical structure, but yung kanyang sariling katawan. The body of Jesus is the new temple. At sino yon o ano yon? The church. Dahil ang simbahan ay ang katawan ni Jesus. Sino ang simbahan? Tayo. Tayong mga binyagan. Which means, kung ang templo is a place of worship, tayo bilang katawan ni Jesus, tayo bilang bayan ng Diyos, tayo ang magiging templo
yung ating relasyon sa isa't isa, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating relasyon sa kapwa. Mga kapatid, true worship happens sa bagong templo. At ito ang katawan ni Kristo. Ito ang simbahan. At bilang mga Katoliko, paano tayo sumasamba? How do we do our worship? Sa misa, which is the highest form of prayer, is the Mass, na kung saan ang Eucharistia, ang katawan at dugo ni Jesus ay pinagsasaluhan natin. At tayo ay nagiging kaisa ni Jesus. Kapag tinanggap natin siya sa ating katawan, we become one body, one spirit in Christ. We are one with Christ. Siya nasa katawan natin at tayo nasa sa Kanya. Kaya napakahalaga mga kapatid ng Eucharistia. Walang tutumbas, walang sasapat na dasal sa Eucharistia. Kaya sana bilang Katoliko, pahalagahan po natin ang Eucharistia. Tayo ang templo at sana panatilihin nating banal ang templo. Huwag gawing palengke. Ibig sabihin yung ating relasyon sa isa't isa, panatilihin nating maganda at mabuti. Panatilihin nating nanduroon ang presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Mahalaga na panatilihin natin yung presensya ni Jesus sa gitna natin upang mapanatiling banal ang templo. A temple must be holy. Ito yung templo ng ating relasyon, ng ating ugnayan, ng ating pagsasama-sama bilang isang komunidad. Sana panatilihin natin ang presensya ni Jesus. It is only the presence of Jesus in that temple ang magpapagiging banal. Huwag nating gawing palengke yung ating relasyon. Nagamitan, nakawan, siraan, ganito sa palengke. Huwag nating gawing palengke ang ating ugnayan. Gawin nating banal ang templo ng ating mga ugnayan sa pamamagitan ng presensya ni Jesus. And that presence is the presence of love, of mercy, of justice, of truth. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may obligasyon, may responsibilidad bilang mga Kristiyano na panatilihin ang kabanalan ng ating templo. The temple of our relationships. The temple in our hearts and our own body. Panatilihing banal ang dalanginan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kami na iyong bagong templo ay pabanalin mo ng iyong presensya. Huwag mong alisin ang iyong banal na presensya sa bawat isa sa amin. Pabanalin mo kami, tulungan mo kaming magmahal sa pamamagitan mo. Sa tulong mo. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.